Samantala, sa kanilang panig, bilang tugon, sinabi ni Xu Jingming kay Eva na kailangan niya itong i-deactivate agad, at masayang nakipagtulungan ang AI. Hinawakan niya ang kanyang smart arm guard upang patayin ang aparato upang ang kanyang pribadong paglilinang ay manatiling tahimik. Pagkatapos nito, ginamit niya ang kanyang mga puntos upang palakasin ang kanyang lakas, at nag-sign ang kanyang system na umabot siya sa tier up at high rank, na nagpapataas ng kanyang vitality sa 6,517 at ang kanyang mental strength sa 5,205. Di nagtagal, isang malakas na pagsabog ng gintong kidlat ang tumama sa paligid niya habang ang kanyang katawan ay biglang sumipsip ng enerhiya. Naisip niya na ang malakas na pakiramdam ng lakas na ito ay talagang kahanga-hanga. Napagtanto niya na ang kanyang mental strength ay malamang na nangangailangan ng tier 5 breakthrough upang makapasa sa 6,000 threshold, at tumagal ito ng 4 hanggang 3 araw upang makapasa sa threshold. Nag-iiwan lamang ng 17 natitirang araw habang ang populasyon ng mga lokal na halimaw ay unti-unting bumababa. Sinubukan niyang i-upgrade ang kanyang lakas laban sa isang mid-rank tier 6 na halimaw sa tabi niya. Bigla na lamang, siya ay pinangunahan ng 5 ability users, kabilang ang isang S-rank fighter, na mabilis na lumiko ng diretso patungo sa kanya. Sina William Mark at Alinka ay pinangunahan ng kanilang squad sa isang matinding labanan ng buong bilis. Sa sandaling makita ni Xu Jingming ang grupo, sila ay tinawag na mga miyembro ng Heavenly Limit Martial Arts Hall. Pinalibutan ni Mark at ng kanyang squad ang lugar kung nasaan si Xu Jingming, habang sila ay binubugbog at tinatawanan si Mark, ang Rogue Hunter, sa pagkakaroon ng masamang kalikasan. Mahina hong tinanong ni Xu Jingming kung bakit siya ang kanilang kaaway, dahil wala siyang ginagawang masama laban sa kanila. Ipinaliwanag ni Mark na ang isang henyo mula sa Great Sean na may ganoong kahusay na talento ay hindi maaaring pabayaan. Pagkatapos nito, inaktibo niya ang kanyang A-Rank Beast Enhancement Ability, na ginagamit ng isang mabangis at mabagsik na kulay na lobo. Kahit na itinaas niya ang kanyang mabigat na sanga upang umatake, pinigilan siya ni Alinka. Ipinaliwanag na ang kanilang martial arts hall ay isang perpektong target para sa mga henyo na handang iligtas ang kanilang buhay kung ang isa sa kanila ay magpasyang sumali sa kanilang squad. Tumingin si Mark kay Alinka at nag-alala na siya ay inutusan lamang ni Vice Director Chalf na pumatay, hindi upang mag-recruit ng sinuman. Habang ang kanyang mga kaibigan ay nagagalit, lumingon si Alinka at sinabi kay Mark na hawakan ang sitwasyon sa anumang paraan na gusto niya. Nag-mutate si Mark at inutusan sina Alinka at ang mga bodyguard na i-secure ang perimeter habang siya mismo ang pumatay sa target. Dinala ni Eva si Xu Jingming, na humarap sa 4 na tier 6 fighters at isang tier 5 user, na napilitang gamitin ang Beast Emperor Bone upang mag-teleport palayo. Kahit na ganoon, binaliwala lamang ni Xu Jingming ang mga laban at idineklara na huhulihin niya silang lahat sa halip. Sa isang sandali, inaktibo niya ang kanyang Golden Transformation. Ito ay kinilala ni Alinka bilang ang maluwalhating kapangyarihan ng SS Rank Prodigy ng Great Xia. Napagtanto niya na ang hunter na ito ay si Xu Jingming mismo at nagulat na makita na siya ay umabot na sa Tier 4 High Rank. Nalaman din niya na si Mark ang tunay na mastermind sa likod ng pagbabalik ng henyo ng Great Xia. Siya ay natalo ng kanyang Shattering Star Slash, ngunit si Xu Jingming ay simple lamang at inihanda ang kanyang nakamamatay na Thunder-Piercing Demon Slayer Spear Technique. Ang Lightning Beam ay madaling tumama at pumatay kay Mark, na pumuno sa Beastman ng matinding takot at galit. Bago pa man siya makapag-react, ang Lightning Spear ay dumiretso sa dibdib ni Mark, na agad na pumatay sa kanya. Nagulat sina Alinka at ang natitirang mga gwardya. Hindi sila makapaniwala na si Mark, isang tier 6 na expert at ang pinakamalakas na kalaban sa kanilang squad, ay napatay sa loob lamang ng 1 segundo. Nang matalo si Mark, ang natitirang mga mentor ay tinawag upang sumali sa atake habang si Alinka ay nagpapakawala ng kanyang Summoning Circle, tinawag ang Snow Banshee, ang Kama Itachi Demon King, at ang 100-Eyed Ghost upang patayin at hulihin si Xu Jingming. Hindi sinasadyang tinawag ni Xu Jingming ang kanyang mga summons bilang simpleng parlor freaks lamang, at nabigo ang kanyang Thunder Prison Technique. Sa susunod na sandali, isa sa mga gintong kidlat ang pumutok, pinatay ang lahat ng 3. Nakulong sa natitirang Electric Blast, natakot si Alinka sa nakakatakot at malakas na kapangyarihan ng kanyang SS rank ability.
Gayunpaman, umaasa pa rin siya na matatalo niya ang 3-tier 6 mentors kung sila ay lalaban ng seryoso ng magkasama. Mabilis na humarap si Xu Jingming sa tatlo at sabay na nilabanan sila. Nagulat ang mentor kung gaano kitakat ang SS rank prodigy, idinagdag na kailangan nilang talunin siya bago pa siya lumakas. Tinanong ni Xu Jingming kung talagang naniniwala sila na ang kanilang maliit at mahinang lakas ay sapat upang talunin siya. Napansin ni Eva na ginagamit lamang ni Xu Jingming ang mga tier 6 na expert bilang training dummies upang subukan ang kanyang bagong upgrade na katawan, habang nagtatanong kung kailan siya naging napakalakas. Tumawa si Xu Jingming sa kanyang galit dahil nag-level up siya habang ini-deactivate ito, habang walang pakialam na sumagot na palagi siyang ganito kalakas. Pinabilis niya ang kanyang bilis at hinampas ang isa sa kanila. Makalipas lamang ang 3 minuto, ang lahat ng 3 tier 6 mentors ay napatay sa isang madugong labanan, nag-iiwan kay Alinka na may sugat na duguan. Lumapit si Xu Jingming kay Alinka at sinabi sa kanya na susundan siya nito, na nagtanong kay Alinka na maghanda ng defensive ring. Agad niyang sinira ang aparato upang ipakita ang kanyang mahika, na lumikha ng isang makapal na asul na energy barrier sa paligid. Hiniling ni Xu Jingming kay Eva na ayusin ang chalice, at inulit niya na ang enerhiya ay nagmumula sa isang grade 8 protective talisman. Dahil alam niyang mahirap sirain ang isang grade 8 barrier, ibinaba ni Xu Jingming ang kanyang braso at hinampas ang chalice, ngunit ang pagsabog ay walang naiwang marka. Sinabi sa kanya ni Alinka na ihinto ang paggamit ng kanyang enerhiya, ipinaliwanag na ang grade 8 shield ay maaaring tumagal ng 3 buong oras at ito ay isang sandata na hindi niya kayang sirain. Siya ay nag-atubiling umalis kanina, ngunit naramdaman niya na ang talisman ay magpapanatili sa kanya na ligtas mula sa panganib. Nang mapilitan siyang umalis, dinala ni Alinka ang higit sa 10 tier 6 fighters mula sa kanyang martial arts hall pabalik sa lugar kung saan hindi siya makakalabas sa loob ng 10 minuto. Alam ni Xu Jingming na maaaring siya ay nagbabluff lamang. Ngunit hindi pa rin niya gustong makipaglaro, nag-isip siya kung kaya niyang basagin ang hadlang upang direktang umatake sa loob, at isang mabilis at matalinong solusyon ang agad na pumasok sa kanyang isipan.